Aqua. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of July. This is a collective reading. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Raise your sword, Aquarians! Tungo sa tagumpay. Let's see. I feel good about this reading. Tignan natin kung ano meron para sa ating mga Aquarians. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Ingat sa mga scammers, hindi ako magme-message sa inyo isa-isa. If you're ready to have your personal reading, just send me a direct message. If in doubt, message me first at sasagot ako kapag, available naman. Huwag po basta-basta tatawag because nasa schedule po tayo ng tarot readings. Alam ng mga regular clients natin yan kung gaano kakulit minsan yung ibang clients, okay? Respeto po sa nakaschedule ng tarot reading, alright? Aqua, this is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of July. Let's see kung ano meron para sa ating mga Aquarians. Okay, let's see. Aqua, collective reading sa ating mga Aqua. Collective reading, Aqua. Alright, ang crystals natin, nagka-promo pa din. Alright, let's see, Aqua. May mga bagay na you're losing passion already. Sabi mo, pag hindi mahalaga, pag hindi long term, if alam mo namang hindi tatagal, pag hindi sigurado, pag magdadala lang ng conflict, sakit ng ulo, bitiwan agad yan. Okay? You're trying to heal from a situation na nagkaroon ng revelation sa'yo. And at some point, kumbaga, na-shaken, no? Yung self-worth ng ating mga Aquarians because of this, sabihin nating bad news. Okay? Nahirapan really to move forward. Ano ba talaga yung nangyari? Paano mariresolve? Paano makakabangon? Nagkaroon ng lies and deceit sa connection na to. But sabihin natin, naging blessing in disguise with the sword of truth, meant to happen and meant for you really to know the truth. Okay? Revelation. There is a masculine here na gustong kausapin ng feminine, but hindi niya alam kung may mabibuild pa, kung may mare-rebuild pa sa connection na to, if ever na ituloy niya ang conversation na to. Someone wants to reconnect, reconcile, pero naisip niya baka magkaroon lang ng conflict. Okay? And I feel may isang tao na gustong mag-reconnect sa mga Aquarians sa may dalang drama. But I feel na outgrow na ng mga Aquarians yung mga, sabihin nating, toxic connections. At sabi ng mga Aquarians, natuto na, kapag toxicity lang ang dala, iwanan. Okay? Iwanan sa kanal. Alright, so, may mga lies dito. Iniisip ng mga Aquarians, no? Sa nangyari na to, ano pa ba daw yung hindi niya alam? Pero minsan, mas mabuting wag mo nang alamin. Ang mahalaga, alam mo na yung character ng tao na hindi siya kayang pagkatiwalaan. There's no need for the Aquarians to know lahat ng betrayal. Tama na. Sobra-sobra ng sugatan at disappointed sa lahat ng kasinungalingan, false promises. Okay? There's a masculine here, very immature, marami siyang iniisip, at like, nakahunt siya, no, nung mga ginawa niyang painful situation sa feminine na to. Maraming nagawang pagkakamali, wala naman ding naayos because wala namang commitment sa connection na to na really to work things out. At ang sabi nga is, yung pinaka-genuine na apology ay change behavior. And I feel ang nangyari dito, puro lang apology, pero hindi naman nabago ang toxicity. The reason for the reading is, sa umpisa, no, naging reliable yung masculine, sinubukan yung magstay together, doon naging challenging tong pagsasama or relationship na to, but because nagkaroon ng trust issues, hindi maramdaman yung full commitment, naging parang lagi na lang kayong nakamatsyag sa bawat isa. Okay? Hindi na build yung tiwala. Or, this is also the energy of paano nga ba magtitiwala kung may nakikitang mga mali sa sitwasyon na to. Recent past, parang na-test ang faith kay God ng ating mga Aquarians
sinubukan na kinwestiyon na parang, Lord, naririnig mo ba ako? Bakit ganito yung life? Bakit ganito yung cycle? Kailan ito maaayos? Mahahanap mo pa ba yung tamang tao sa'yo? If not, okay lang naman, as long as may peace of mind. Okay? Marami ka rin minamanifest na recent past, it feels like parang pinanghihinaan ka na ng loob kung darating pa ba tong mga good blessings na to. Prayers and manifestations, the Sun card. Okay, pinagpe-pray mo para sa may mga anak, pinagpe-pray lagi ang tungkol sa bata, ikakabuti ng bata, safety, yung future. Okay. There is a masculine here na I feel for the feminine, no? Mag-ingat sa baby trap. Meron ditong isang masculine na hindi niya kayang magbago at para ma-entrap niya tong feminine. Sabi niya, buntisin na lang daw kaya niya para nasa kanya yung feminine, para hindi daw makamove forward. So feminine, kung marami pang inaayos sa relasyon na to, at alam mong malaking sakit ng ulo at malaking hollow blocks na ipupukpok mo sa ulo mo tong lalaki na to, mag-ingat, huwag na lang kausapin. Kasi parang hindi niya kayang magbago, hindi niya kayang iahon yung buhay niya, hindi niya kayang mag-evolve, hindi niya kayang ayusin yung mga desisyon niya sa buhay. So, ang desisyon niya, buntisin na lang niya yung feminine para nakatali sa kanya yung feminine. Okay? That is very ekis. Okay? So, right now, sabi ng mga Aquarians, marami siyang future plans. And right now, no, medyo clouded pa. Paano to? Ano yung next step? Saan papunta? Tama ba tong source of income na to? Long term na ba to? Magtatayo na ba ng negosyo? Okay? Yung long term plans, pinaplano, binubuo pa, okay, ng ating mga Aquarians. Meron ding situation sa family na alam mong may mga bagay na hindi na talaga kayang ayusin and you have to accept it is what it is. May mga tao na nandyan pa rin sa radar mo at kailangan mo na lang pakisamahan but ililimit na lang yung communication or connection sa kanila. You're trying to heal from a family situation. I'm sending you light, love, and healing, Aqua. Your person, sabi niya, wala na naman daw sense na parang very doubtful, pessimistic na siya kung masusuklian mo pa daw yung pagmamahal niya. But gusto niya to take a leap of faith again with the Fool card. Takot na siyang, meron siyang hindi maiwanan na mga bad influence with the Three of Cups, mga kaibigan na hindi maganda yung impluensya. It could be like may mga bisyo, alak, sugal, babae, substance. But your person, especially the masculine, has been lying to himself na okay lang siya. He's keeping his eyes closed na hindi maganda ang impluensya ng mga tao na to. At nandun pa rin ang foolish energy, especially sa side ng masculine, na walang mali sa ginagawa niya. So, paano nga ba maaayos to if someone is denying na meron dapat ayusin sa kanya? Okay? To heal your heart chakra, to balance your emotions, Madagascar Rose Quartz. Okay? Mental clarity and stronger connection with the divine, amethyst crystal, yung purple crystal. Favorite ko to. And then, meron tayong combination of rose quartz and citrine, love and money, abundance, love, harmony. This one, combination of love and money. Okay? Sabi ng masculine, meron siyang malaking offer for the feminine pero hindi ko nararamdaman na totoo at legit ang offer niya. Okay? Hanapan ng certification kung legit ito. Okay, puro pangako, walang natupad. Ang daming plataforma, hindi naman naumpisahan. May fear and doubt ang ating mga Aquarians kung sino ba talaga ang mga dapat at kaya pang pagkatiwalaan. Sobra-sobra na yung mga naging disappointing situations at sabi ng Aquarians, dapat natuto na. Okay. Marami ka rin iniisip about your own financial stability. Kailan ba daw ibibigay ni God itong financial stability na to? Kapit lang, Aqua. Success is ours. Atin yan. Okay? So, until the end of October, same old cycle. Okay? Tingnan na lang natin kasi this is the energy of kung ano man yung niluluto mo na success. Hayaan mo lang kumulo-kulo. Okay?
Kumbaga, hindi naman natin pwedeng madaliin to. Kumbaga, sa restaurant, hindi pwedeng iserve ng hilaw. Alright? Kapit aqua. Masculine. So, ayun. The masculine in this connection, I feel kakausapin ang feminine. Gusto niya ng new beginning. Kung nagkaroon ng temporary breakup, it feels like sasabihin ng masculine, hindi niya kaya. Gusto niya makipagbalikan. Sabihin niya, hindi siya interesado sa iba. Just with the feminine. But then, may mga old habits, mga maling decisions, ang masculine na to, na maaaring kailangan mo na niyang i-prove ang sarili niya sa feminine. Until the end of October. Alam mo, feminine, ilang beses na natin pinag-usapan to eh. There's an old cycle of a relationship na gusto ka na naman kausapin that involves an immature masculine na paulit-ulit gumawa ng maling decision sa relasyon na to. Sabi ng feminine, alam niya yung value niya. She knows what she brings to the table. She has the queen energy. She's focused on career, trabaho, negosyo, kabuhayan. But pag pinagkatiwalaan na naman to ng feminine, if you keep this connection feminine, same old sword, na akala mo tinanggal na sa likod mo, same ang betrayal, same pain, same suffering. Hindi ko alam kung bakit pa ito lumalabas. Kasi ilang beses na naman natin ito na-read. Marami na naman siyang ipapangako para, alam mo, hindi ito para sa lahat eh. Kasi nararamdaman ko this is just for some eh. Para dun sa mga gusto pang magbigay ng chance, pag-isipang mabuti, let the masculine prove himself muna. Ang dami ng atraso ng masculine na to at hindi ganon-ganon lang na pag nag-show up lang sa inbox mo, tatanggapin mo na siya. Wala akong nakikitang pagbabago. Just, ampaw na apology. Cycle. Sasabihin mo na naman, hindi ka na naman interesado. Feminine, sayang ang panahon. Sayang ang ganda. Sayang ang pagkasariwa, feminine. So, but, I feel hindi to para sa lahat. But, ito yung strong message para dun sa mga gusto pang magbigay ng chance. Pag-isipang mabuti. Okay? Hindi nakakahinayang na mawala ang isang taong hindi ka naman pinapahalagahan. Hindi nakakahinayang na mawala ang isang taong ilang beses kang sinaktan. If, sa pagkawala nitong tao na to, you gain peace of mind, mental clarity, and for some of you, alam mo yun, parang mas gumaan pa nga yung finances, parang nabawasan yung negative energy. And now, kung itong tao na to ay babalik ng ganon-ganon na lang, free will. Okay? Pero nararamdaman ko dito, konti lang sa mga feminine ang gagawa pa nitong magbibigay ng another chance. Because for most feminine, sa mga feminine sa connection na to, sa reading na to, sabi niya is self-preservation. Naaalala niya pa rin ang lahat ng betrayal at hindi na siya interesado sa connection na to. Alright? Congrats sa mga natuto. Okay? Okay? Congrats sa lahat ng natuto. You ended a karmic cycle. And then pag ganyan kasi, lalo na, di ba, what do you call that? Mercury retrograde. Kaya ganitong may gustong bumalik. So, ito yung test. Because Mercury retrograde, ito yung test ng universe kung sino yung syunga-syunga pa. Okay? So, bahala na kayo kung sino ang gusto mong malagay pa rin sa category ng syunga-syunga repeater at yung next level going towards abundance. Pili. Alright? And that would be the Aquarian reading for the month of July. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, lovely Aquarians!